Joshua chapter 8. Magandang balita Biblia. Ang plano laban sa lungsod ng Ai. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho. Ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran." Inihanda nga ni Joshua ang lahat niyang kawal upang salakayin ng Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kinagabihay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila: "Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod, sa di kalayuan at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami na mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga taga-lungsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una, kaya habulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito'y ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sunugin ninyo ito, gaya ng sinabi ni Yahweh. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito. Pinalabas nga sila ni Joshua at sila'y nagtago sa dakong likuran ng Ai sa pagitan nito at ng Bethel. Samantala, nanatili si Joshua sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Ang pagsakop sa lungsod ng Ai. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Joshua at tinipon ang buong hukbo. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nanguna patungo sa Ai. Pumunta sila sa gawing bukana ng lungsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon, sa gawing hilaga. Isang libis ang nasa pagitan nila at ang lungsod ng Ai. Nagbukod si Joshua ng 5,000 mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lungsod sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lungsod at ang mga nakakubling mandirigma sa gawing kanluran naman. Sa libis na iyon, nagpalipas ng gabi si Joshua. Hindi nag-aksaya ng panahon ang hari at ang mga taga-Ai na makita ang pangkat ni Joshua. Lumabas sila ng lungsod at nilusob ang hukbo ng Israel sa kapatagan ng Jordan, sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likuran. Si Joshua naman at ang mga kasama niya ay nagkunwaring natatalo at umatras patungo sa ilang. Kaya't hinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng Ai hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Ai at sa Bethel ay sumama sa paghabol sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Noon sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Ituro mo sa Ai ang iyong sibat. Ito'y ibinibigay ko sa inyo ngayon." Ganoon nga ang ginawa ni Joshua. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ng mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lungsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga taga-Ai, nakita nilang abot sa langit ang usok na nagmumula sa lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong. Bigla silang hinarap ng mga Israelitang hinahabol nilang patungo sa ilang. Sapagkat nang makita ni Joshua at ng mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakubli pumasok na sa lungsod at ito'y nasusunog na, bumalik sila at pinagpapatay ang mga taga-Ai. Damagsarin buhat sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon, kaya't ganap na napalibutan ang mga taga-Ai. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. Ang hari lang ang binihag nilang buhay at dinala kay Joshua. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng humabol sa kanila. Pagkatapos bumalik sila sa lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon ay pinuksa nila ang lahat ng tao sa Ai at may 12,000 ang namatay. Patuloy na tinuro ni Joshua sa Ai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga roon. Walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod kundi ang mga baka at mga ari-arian ayon sa sinabi ni Yahweh kay Joshua. Sinunog ni Joshua ang Ai at iniwang wasak
tulad ng makikita hanggang sa ngayon. Ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at pinatapon sa may pintuan ng lungsod. Pinatabunan niya iyon ng malalaking bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. Binasa ang kautusan sa bundok ng Ebal. Nagtayo si Joshua ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng pait ang ginamit niya sa altar ayon sa bilin ni Moses at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh ng mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Sa lugar na iyon, sa harapan ng buong Israel, iniukit ni Joshua sa mga bato ng altar ang kopya ng kautosang isinulat ni Moses. Lahat ng Israelita kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno at ang mga hukom at pati ang mga dayuhang kasama nila ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban ng tipan ni Yahweh, paharap sa mga paring Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ibal. Ganito ang utos ni Moses na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Joshua ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Joshua ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang kasama nila.